as a teacher who would be using this new classroom, what excites you most about the learning environment you will provide for your students? Okay, actually mas mapapabuti yung pagtuturo namin dito sapagkat yun nga dahil sa bagong facility, sa mga bagong upuan ng mga bata, and of course, dahil na rin sa pinrovide sa amin na magandang board na ito, mas lalo kaming makapagtuturo ng maayos. At of course, hindi lang yon kasi nga dati, since masikip hindi kami nakapag-ikot, ngayon mas na-observe na namin yung mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi lang sa, yun nga, nagkakasiksikan sila, mas lalo na natututukan bawat isa. Lalo na sa pag-check ng mga homework nila, gaya na rin mga activities nila. Mas lalo namin silang tututukan. At of course, malalaman agad namin yung improvement nila. Kasi nga, maluwang na, ayun, mas nakikita pa nila kasi well-lit nga. Yun po. How do you envision your classes and teaching methods evolving in a more conducive learning space? Okay, since nagkaroon na nga ng magandang espasyo sa pag-aaral, mas lalo namin na-improve yung pagtuturo namin. Say for instance, sa paggamit namin ng mga teknolohiya, since yun, nag-improve na rin, so pwede kami magdala ng television dito upang i-share namin yung mga insights namin sa mga bagong kailangan lang matutunan. Since ngayong taon na to, since trimester na, kailangan alamin yung mga bago. So, mga bagong trend at pwede nang i-share namin sa kanila. So, din sa classroom na ito, mas lalo namin ma-improve yung pagtuturo namin. As a young educator, Gen Z, sir, what does it mean to you to know that future generations of learners will have access to better facilities? Okay, so, ang bata kasi, ang pagkatuto, nakadepende rin yan sa environment. Kung ang environment ay hindi suitable sa pag-aaral, of course, mas mahirapan ang pagkatuto ng bata. Pero, syempre, dahil sa mga new facilities at mas maluwang na espasyo, syempre, mas ma-envision namin na mas matututo silang mabuti. Lalo na yung mga bata ngayon, medyo galaw-gaw sila sa pag-aaral nila. Pero ngayon, since maluwang na yung space, mas kaya nilang gawin yung gusto nila. Lalo na, for example, pag may activities na pag group works, usually kasi ikakramp namin yung mga upuan. Ngayon, pwede na mas maluwang na yung espasyo nila para magplano or gumawa ng mga projects. Sir, ano yung sabihin ng galaw-gaw ng pag-aaral? Ang galaw-gaw po, yun medyo, pag masikip po kasi di po ba, medyo magalaw po sila. Kaya yun po, na-istorbo po nila yung mga kaklase po nila. Opo, compare po sa mas maluwang na espasyo, syempre po, mas kaya po nilang mas komportable na po sila. When your students walk into this classroom for the first time, what do you hope they will feel, realize, or dream about? Actually, pag pasok pala ng mga estudyante dito, syempre, since bago, syempre papawaw talaga sila na, may new classroom kami. Na, ayun, may mga electric fan, may ilaw, bago yung board na magamit nila. Syempre, mas parang ma-excite sila na mas matuto pa. And of course, na let's say, yung mga teacher din, hindi lang yung mga bata, actually yung pati mga teachers matutuwa din sa bagong classroom na to. Kasi nga, yun, hindi na nainitan, syempre, mahangin din sa part na ito. And of course, when it comes to activities naman, mas na-focus yung mga bata. Kasi nga, yun nga, wala na yung environment na nakalakihan lang. Parang may bago na parang, let's say, mas suitable na environment para sa kanila. The last question, if you could describe the future you hope for your students, inside this classroom, what would it look like? Siguro, in the future, yung mga bata ay mas lalo pang motivate na mag-aral. Since yun nga, ang environment kasi isang malaking factor sa pagkatuto ng bata na pag ito ay suitable or let's say when well ventilated, and of course well-lit na classroom, malinis, maraming bagong gamit, of course, mas ma-achieve nila yung mga gusto nilang achieve sa future. Yun po. Pero sir, paano mo ma-describe yun, sir? If you could describe the future you hope for students will live inside this classroom. So parang naisip ko sir na sa mga students is dapat yung mga future engineers, ganyan-ganyan. Okay po. Bale po yun nga po, since tataas po yung achievement po nila, syempre, mas lalo silang gaganahan na parang i-achieve yung gusto nilang future. Minsan siguro,
kung gusto nila maging future teacher, siguro gusto nila maranasan din yung ganitong experience. Or let's say mga future na engineer natin, or mga future nurses natin. Since iba-iba naman yung classroom since sila high school pa lang, na-experience na nito, syempre in the future, mas lalong parang hahanap-hanapin na rin nila na gusto nilang mag-share din para sa iba. Yun po. Kasi naranasan yung komportable na. Opo, komportable na po. So, mas focus na sila ngayon. Opo, mas focus na po at mas lalo silang gaganahan mag-aral. May motivation na po sila para pumasok. Ay, parang bagong classroom namin, so pumasok agad ako. Parang ganun po. Sir, thank you so much po. Okay po, thank you po. Sir, bukas sir Hindi ko na-introduce yung pangalan ko, sir. Hindi na. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Basta yung na lang, a short background. Ready po. 1, 2, 3, go. Ang Alaminos City National High School ay sentro ng edukasyon dito sa Western Pangasinan. Ang buong 39 barangays ng Alaminos City ay ang pumapasok dito sa paaralan at kasama na rin ang mga karatig bayan ng Mabini, Bani, Agno, hanggang Bulinaw at Anda. Ipinapakita din na talagang dinadayo ang Alaminos City National High School dahil sa dekalidad na edukasyon na patuloy na binibigay ng aming paaralan. Sa nakarang mga taon, pagkatapos ng pandemic, ang Alaminos City National High School ay sumailalim ng morning at saka afternoon shifting. Dahil na rin sa kakulangan ng aming mga classroom at ang aming estudyante ay umabot noon ng 6,000 plus na mag-aaral. Dahil sa kakulangan ng classroom, yun lang yung naging paraan namin upang patuloy na maibigay ang serbisyo ng edukasyon sa aming mga mag-aaral. Pero dahil sa unti-unti na pagdating ng mga stakeholders namin, isa na po rito ang ISIM Prime at ang ISIM Foundation na nagbigay sa amin ng 2-story 4 classroom, bumalik na kami sa regular na schedule ng aming klase. Ipinapakita lang nito na napakalaking papel yung ginampanan ng SM Foundation sa pagbabalik ng regular na schedule sa taong ito na 2026-2027. Ang hirap ng shifting nung nakaraang taon, ang mga mag-aaral namin ay pumapasok ng maaga pa ng alas 4:30 kasama ng mga teachers at ang aming mga second shift naman sa hapon ay umuwi ng hanggang alas 7. Kaya ito yung napakalaking hamon ng aming mga mag-aaral kasama na ang mga guro sa nakalipas na nga taon dahil sa pagkakaroon namin ng double shifting. Tapos, sir, sino po yung gagamit ng mga classroom? And ilang estudyante po ang mga gamit ito? Ang mga mag-aaral ng special program in mathematics ang gagamit ng SM building at ang gagamit dito ay umaabot ng mga 200 mag-aaral kasama na sa paggamit kalaunan ng DigiHub ng building. Ano po yung mga bagong features ng school building, sir, compared sa mga old building? Ang pagkakaiba ng mga features, sa mga lumang building namin, walang mga comfort room sa loob ng mga kwarto. At ang 4 na classrooms ng SM ngayon ay isang napaka-conveniente na naibigay sa amin dahil ang mga classrooms ay nasa loob na, ang mga CRs ay nasa loob na ng mga classroom. Maliban doon, may mga storage na nakalaan para sa mga gamit ng mga bata, ganun na rin sa mga guro. At nakakagalak sabihin na nabigyan ang aming paaralan dito na sa 2-story 4 classroom ng isang PWD na CR na para sa mga estudyante na mayroong mga kapansanan at mga bisita na maaring dumayo sa aming paaralan. Maliban doon, ito yung kauna-unahan na mga classrooms na hindi na kami gagamit ng chalk dahil ang na-provide na sa amin ay mga whiteboard. Ipinapakita lang nito na sumusulong na yung paraan ng pagtuturo at ang SM Foundation ay mayroong malaking papel sa mga pagbabagong ito sa larangan ng edukasyon. What are your hopes po for the students who will soon be learning English school classroom? Nandiyan na, sir. Paki-ano na po. Yung number 1, sir. Paki-ano po, sir, tapasahin ko na lang po. Sige, sir, ano na lang gawin natin? Ano po ang pa natin? Kunin ko na lang to, sir. Okay, Article sige po. lang naman. Sa article nandiyan na, sir. Sagot na yan, sir.
Apo. Ayan na po yung mga Wala answer po. ko. Okay, sir. Thank you po. Thank you. See you tomorrow, sir. Apo, see you po. Sir, thank you very much. Pasok naman bukas sir mga estudyante, sir, no? Ako, Ako si Krish Paula Kirasca. Ano po sasabihin ko? yung grade. Anong grade ka? Grade 7 SPM po. So, ano yung sitwasyon ng classroom mo dati? Ang Bago ako lumipat dito. Ang sitwasyon ko po dati ay sa dati po namin building, masyado pong masikip at mainit. Tsaka hindi po kami comfortable. Oo. Tapos, ano pa? Hindi ka komportable. Po. Hindi ka komportable mag-aral. Ano ginagawa mo pag mainit dati? Nagdadala po ako ng extrang electric fan or mini electric fan po. So may, kung hindi ka makakaral pa po, dahil nangyayari na apekto ang grades mo. No. Meron po man na ano ang telephone. Si ma'am po. Meron na wala na. Ewan na yun ka ba? Ma'am? Andyan ka pa sa, ano? Opo. Ano, hindi ka pa tapos? Hindi pa po ako tapos. Matagal ka pa daw? 30 minutes po. 30 minutes pa? Opo. Pero baka hinahanap ka na sa inyo. Tinawagan ko po si mama ko, sinabi ko po sa kanya. Asa, may sundo ka? Wala po. Taga saan ka ba? Sa Sandoy lang po. Magpasundo ka na sana Try ko po. Try ko po mamaya. Ano? Sige, antayin kita dito. Sige po. Sige. Sige. Bye-bye po, ma'am. Si Ma'am yun? Ba't saan ka mo? Malayo ka? Po. Malayo bahay mo? Sandoy lang po. Sandoy lang po. Malapit lang yan. Malapit. Okay, ano yan? Nandiyan ako. So, pag mainit, na-apektuhan ba yung grades mo? Sabi mo, Hindi oo, naman. Sabi mo, oo, pag mainit. Doon ako pag-aaral ng buti. Kaya minsan may mga quiz akong bagsak. Ganun sabi mo. Nangyari lang. So, Ulit. sabi mo, minsan pag mainit, hindi ako nakakapag-focus kasi kakapunas, gano'n. Kaya minsan may mga quiz ako na hindi ko na perfect. Like, 1, 2, 3, go. Kahit hindi ganun na basta ganun yung thought niya. Tuwing nag-exam po kami, pag mainit po, like, punas po ako ng punas. Tsaka, pwede po ulit. Wala yan. Ganda mo yapon para hindi ka pa. Relax. Yan tingin. 1, 2, 3. Pag mainit po yung panahon, nagdadala po ako ng electric fan at pag nag-quiz po kami, punas po ako ng punas. Kaya may mga quiz po akong hindi ganun pasado or may mga mistakes po ako. So, ngayong bago yung classroom mo, anong masasabi? Gusto mo mo yapon balik ka lang. 1, 2, 3, go. Ang masasabi ko po is, malawag na din po, tsaka nakaka-focus na din po kami sa... Sorry. Umpisa mo nang ito kung bago namin classroom na binigay ng SM Foundation. Ready? 1, 2, 3, go. Ito po yung bago naming classroom na binigay po ng... Ito pong bagong classroom. Ito pong bagong Na classroom. binigay ng SM Foundation. Ito pong bagong classroom ang binigay po ng SM Foundation Na binigay na binigay... ng SM Foundation. Ulit po. Ito po ang bagong class... Ito po ang bagong classroom ang binigay po ng SM Foundation po sa amin. Yun, sabi mo yung binigay namin, maluwang. Ulit po. Ito po ang classroom na bagong bigay ng SM Foundation po sa amin. Maluwag po. Maluwag po at fresco po yung mga hangin. Kaya po nakaka-focus na po kami sa pag-aaral at yung malamig na din po na hangin yung pumapasok po sa classroom namin.
Sabihin mo yung mga chair, meron po kami sarili-sarili mga upuan. Window naman meron dito. Kwento mo, may mga electric fan, may panoramic whiteboard. Sabihin mo panoramic whiteboard. May mga bago po kaming whiteboard tsaka mga sarili-sarili pong upuan. At may sarili na din po kaming CR sa loob po ng classroom namin. Dati ba wala? Dati ba wala? At dati po wala. Dati ba wala kayo share sa loob ng classroom? Sabihin mo. At wala din po kaming sariling CR po sa loob po ng classroom. Yan. Kaya salamat po SM Foundation. Kaya salamat po sa SM Foundation na ito po ang binigay niyong bagong building po sa amin. Sabi mo kayo, salamat po kasi tinutulungan niyo po ako maabot ng mga pangarap ko. Salamat po kasi tinutulungan niyo po ako Ulit-ulit. Go. Salamat po kasi tinutulungan niyo po kami maabot ang pangarap namin. maabot. Oo, ang pangarap. Salamat po kasi tinutulungan niyo po kami maabot ang mga pangarap po namin. Ulit-ulit. Dapat dire-diretso. Dire-diretso. 1, 2, 3, go. Salamat po kasi tinutulungan niyo po kami. Salamat po kasi tinutulungan niyo po kami maabot yung mga dati. Mga pangarap. Ulit lang. 1, 2, 3, go. Salamat po kasi pinapaabot. Tinutulungan. Salamat po kasi tinutulungan niyo po kami maabot yung mga pangarap po namin. Oo. Tapos, paano ka namomotivate mag-aaral dito sa bagong klase? Namomotivate po kasi maluwag na din po tsaka hindi po kami punas ng punas sa katawan namin tsaka nakaka-focus po kami sa pagsusulat at comfortable na po kami dito sa bago naming classroom. Ano pangarap mo pag-aaral? Po, Ano pangarap mo? paglaki po. Wala po. Kung mapapa yung doktor, kahit ano. Yun lang po. Ang pangarap ko po maging ay lawyer po. At dahil sa bagong classroom po na ito, mas na-motivate po ako maging lawyer pa ng araw. At dahil dito sa bago naming classroom, namamotivate po akong maabot po yung pangarap ko o matupad po yung pangarap ko na lawyer. Tapos, anong pangarap mo ngayong school year? Ang pangarap ko po ngayong school year ay sana po marami po pong building yung maipatayo kasi sa dami pong nag-i-enroll po dito sa Alaminos City National High School, yung mga regular classes po is half day na din po sila at saka yung ibang building na din po is sira na din po yung mga upuan at bintana. Naranasan mo ba yung shifting ng klase? Ay, hindi naranasan. Hindi sabi ni principal kanina. Shifting po, ano po yun? Yung may pang-umaga, may pang-gabi. Hindi pa po. Ano yung naranasan? Kaya naranasan mo yung masikip. Yung mga upuan nyo ba doon? Isa-isa kayo? Opo. Isa din. Ano ba?